Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 6 September 2023. Nandito tayo sa Aklat ng Hukom chapter 12. Si Jephthah at ang lipin ni Ephraim. Basa. Hukom chapter 12 verse 1. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at nagpunta sa Zaphon upang kalabanin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon. Verse 2, sumagot si Jephthah, kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Verse 3, kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Verse 4, tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim sapagkat sinabi ng mga ito, kayang mga taga-Gaylid, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitara lang kayo sa Ephraim at Manases. Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gaylid. Verse 5, binantayan nila ang mga lugar ng ilog Jordan na maaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, verse 6, pinapasabi nila ang salitang Shebolet. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing Sibolet, papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan at ng panahong iyon umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Verse 7, si Jephthah ay 6 na taong naging hukom at pinono ng Israel. Nang siya mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gaylid. Sina Ibzan, Elon at Abdon. Hukom chapter 12 verse 8. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinono. Pinono ng Israel. Verse 9, 6 na po ang kanyang anak. Paramihan talaga sila ng anak. Yung isa, 7 po. Ito naman, 6 na po. Verse 9 ulit. 6 na po ang kanyang anak. 30 lalaki at 30 babae ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Verse 10, nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Verse 11, nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulon naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon. Hukom chapter 12 verse 12, nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulon. Verse 13, pagkatapos ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. Verse 14, ang mga anak niyang lalaki ay 4 na po. Sige lang guys, hindi uso yung family planning talaga noon. Ang mga anak niyang lalaki ay 4 na po at siya ay may 30 apo, bawat isa sa kanila ay may sari-sariling asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Verse 15, Hukom chapter 12 verse 15, nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kabarulang sakop ng mga Amalekita. Ipinanganak si Samson. Hukom chapter 13. Hukom chapter 13 verse 1, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Verse 2, ng panahong iyon sa bayan ng Zorah ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipin ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Verse 3, minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganganak. Verse 4, kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak,
nititikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Verse 5. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Verse 6. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang hitsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Verse 7, huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo. Verse 8, dahil dito nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maaari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Verse 9, tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Verse 10, dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika na ritong muli ang lalaki nagpakita sa akin noong isang araw. Verse 11, sumunod naman si Manoah nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot nito. Verse 12, kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin? Tanong ni Manoah. Verse 13, sumagot ang anghel. Hukom chapter 13 verse 13 guys. Sumagot ang anghel ni Yahweh, kabilangang sundin ng asawa mo ay kailangang kabilangan. Okay, ulit guys. Hukom chapter 13 verse 13, sumagot ang anghel ni Yahweh, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Verse 14, huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng obas, huwag rin siyang iinom ng anumang ori ng alak, titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. So, ibig sabihin guys, yung obas, pagkabuntis ka, hindi pwedeng kainin, ganun. Pinagbawal na pagkain, kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Verse 15, opinion ko lang yun na, kasi pinagbabawal sa kanya kumain ng mula sa puno ng obas. So, ibig sabihin alak, tapos yung mga rin sono, siguro, yung bunga ng obas, bawal din. Kasi mula, huwag siyang kakain rin. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng obas. Yun, balikan nyo yung verse 14 guys. Okay, nandito na tayo sa Hukom chapter 13 verse 15. Huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo ng isang batang kambing, pakiusap ni Manoah. Verse 16, huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko na man kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyong bilang handog kay Yahweh, sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Verse 17, sinabi ni Manoah, kung kayo sabihin lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin, sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Verse 18, sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamangha-manghang pangalan. Verse 19, noon din si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumagawa ng kababalaghan. Verse 20, nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa. Verse 21, sapagkat noon nila naunawaan na ang kakausap pala nila isang anghel ni Yahweh, hindi na nila muling nakita ang anghel. Verse 22, makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Verse 23, ngunit ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog, hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito ni sabihin ang mga naririnig natin. Verse 24, dumating ang araw na at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpala ni Yahweh. Verse 25,
Hukom chapter 13 verse 25. At nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya ay pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol. Nag-aasawa bukas na itong guys. Hukom chapter 14, nag-asawa si Samson ng dalagang taga-Timna. Okay, bye everyone. God bless.